Kapatid, OFW ka ba at nagpabalak ka magnegosyo? Bago ka maglabas ng puhunan, panoorin mo to kung ready ka na o hindi. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Sabihin ko lang sa inyo, ito lang katotohanan, hindi lahat ng OFW na may pera ay ready na magnegosyo. Kasi imbis na kumita, nalulugi. Kaya nga, I want to help you to avoid mistakes because I do believe prevention is better than cure. Ito na mga signs na pag-uusapan po natin na ready na kayo magnegosyo as an OFW. At kung meron ka nito, good news. Kung wala, nako, pag-isipan mo muna mabuti. So, let's go to sign number 1. May clear na dahilan ka na mag-umpisa, hindi dahil lang sa uso. Hindi ka gaya-gaya po tumaya. Yun talagang may malalim kang dahilan. Hindi ka na-pressure mag-business kasi tinatanong sa'yo ng mga kaibigan mo, may business ka na ba? O sayang sahod mo, hindi ka naman forever abroad. So, ikaw naman, na-pressure ka lang, mag-uumpisa ka. Like for example, ano yung mga malinaw na dahilan? Number 1, kasi gusto mo ng long-term income. Gusto mo number 2, ng passive income. Kahit na tumigil ka na, may negosyo ka na magpapasweldo sa'yo. Gusto mo na umuwi for good, di ba? Tapos, in other words, gusto mo na mas magkaroon ng oras para sa pamilya mo. Di ba? Alam mo kung malalim ang dahilan mo. Di ba? Kung malalim ang dahilan mo, ibig sabihin niya, nagkakaroon ka ng kaliwanagan ng isipan. That's sign number 1. Sign number 2, may emergency fund ka na at stable ang savings. Hindi ito yung parang, wala pa ako talagang emergency fund, pero go na. Bahala na next month. Business muna bago ipon. Ay, nako. Grabe. Pag yan ang nangyari sa'yo, maniwala ka. Wala kang emergency fund, nagnegosyo ka, hindi kumikita negosyo mo, nagkaroon ka ng emergency, anong mangyayari? Aside from abunuhan mo negosyo mo, mangungutang ka para sa emergency fund mo. Agree? So, pwede ka na magnegosyo kung may 3 to 6 months ka na emergency fund. May insurance ka na, may healthcare ka na, may stable savings ka na. Di ba? Hindi ka umaasa sa negosyo para mabuhay kasi meron kang original income, yan ang pasweldo mo sa abroad, tapos additional income mo lang to. Clear? Kung wala pa, chill muna. Sign number 3. Marunong ka na mag-budget, hindi ka impulsive. Ito yung OFW na nagsasabi na, hindi ko kailangan yan ngayon. Next time na lang yan. Hindi ko bibilin yan dahil nga sales siya. Kasi kung hindi ka marunong mag-control sa personal expense mo, ganun din sa business expense mo. Kaya kailangan mo ng self-discipline. Alam mo, self-discipline is a good business skill. Hindi porket may pera ka, gagastos ka agad. Sign number 4, na ready ka na magnegosyo. Willing ka magpa-training, willing ka matuto, willing ka mag-adjust. Kapag ikaw nag-aaral ka na, nakikinig ka na ng mga financial advice, nanonood ka ng mga entrepreneur tutorials, di ba? Nagpa-plan ka, nag-isip ka ng long term. Ito yung OFW na hindi takot na matuto, hindi takot mag-adjust, at hindi nagmamagaling. Alam mo, ang pinaka-best ng investment, mga kapatid, na talagang for me, is invest first in yourself, in your skills. Diba? Your business has a higher chance to succeed. And maybe some of you are saying, Chinky, gusto kong matuto pero hindi ko alam. Standby lang kayo dahil sa dulo ng session na ito, ituturo ko po sa inyo, share ko po sa inyo on how you can start your business in 14 days. Sign number 5, may trusted system ka na, not blind trust. Ito yung OFWs na nagsasabi, hindi yung nagsasabi na, ay, bahala na. Oo, padala ko na lang yan. Oo, kaya na nilang patakbuhin yan. Kailangan lang man nilang pera. Nako. Kapatid, pag yan na ginawa mo, may nagpapatakbo ng negosyo mo doon, maniwala ka. Oo, bokya yan. Di ba? Alam mo naman yan. Gawa mo na yan . Dapat meron tayong weekly reporting, may resibo po tayo, may rules, bawat family members na pinagkakatiwala, may monitoring tools, may accountability. Tiwala is good, but system creates success. Kaya nga may nakausap po akong OFW sa Dubai na gusto magnegosyo. Pero yun nga, tinanong niya sa akin, anong gagawin ko? Sabi ko, mag-ipon ka muna ng emergency fund. Mag-training ka muna, mag-aral ka muna. Mag-planning ka muna kasama ang pamilya mo. Mag-set ka muna ng system and structure. Mag-aral ka ng costing and marketing. Ngayon, ending, smooth na yung business, controlled cash flow, less stress. Pero sinasabi, Chinky, gusto ko na talaga magnegosyo pero di ko alam. Ayan, sagot na kita. Kaya nga sinabi ko sa inyo if you want to be part of my 14-day challenge, nako, yun nga, shout out sa mga taong gustong magnegosyo in 14 days, makakabuo ka. Step by step, guided ka. And the good news, this is powered by AI. Yes, meron akong 14-day AI Nego Challenge. So if you want to be part of this, type na lang
AI, Nego, sa comment section or just go to the link para matutunan nyo kung paano. So mga kapatid, thank you very much. Being ready to start a business is not only about money. It's all about knowledge, the right mindset, the right discipline, and the right system. Kung handa ka na with regards to this, galing mo kapatid na OFW, you deserve a business that lasts. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.